Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 16 hanggang 34. Ito ang sinasabi. Nangyari na nang kami ay patungo sa Puok Dalanginan. Sinalubong kami ng isang dalagitang may espiritu ng panghuhula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon sa pamagitan ng kanyang panghuhula. Siya ay sumunod kay Pablo at sa amin. Sumisigaw siya na sinasabi, ang mga lalaking ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinangaral nila sa atin ang daan ng kaligtasan. Maraming araw na ginagawa niya ang ganito. Ngunit si Pablo na nabagabag ay humarap at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas agad sa oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na silang pag-asang kumita sa pamagitan niya, hinuli nila sina Pablo at Silas. Kinaladkan nila sila sa pamilihang dako sa harapan ng mga may kapangyarihan. Nang maiharap na sila sa mga hukom, sinabi nila, ang mga lalaking ito bilang mga Hudyo ay lubos na nanggugulo sa ating lungsod. Sila ay nagpapahayag ng mga kaugaliang hindi natin nararapat na tanggapin o gawin bilang mga taga-Roma. Sama-samang tumindig ang karamihan laban sa kanila. Hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit. Kanilang iniutos na sila ay paluin ng mga pamalong kahoy. Nang masugatan na sila ng marami, inihagis nila sila sa bilangguan. Iniutos sa punong bantay ng bilangguan na bantayan silang mabuti. Nang tanggapin nito ang gayong utos, inihagis nila sila sa kaloob-looban ng bilangguan. Inilagay ang kanilang mga paa sa mga pamiit na napakasakit. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng papuri sa Diyos. Sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Bigla na lamang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat umuga ang mga patibayan ng bilangguan. Kaagad ay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalas ang mga gapos ng bawat isa. Ang punong bantay ng bilangguan ay nagising sa pagkakatulog. Nang makita niya bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak. Magpapakamatay na sana siya sa pag-aakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Ngunit si Pablo ay sumigaw ng malakas at sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kami lahat. Siya ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. Siya ay nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya sila at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sinabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sinalita nila sa kaniyang mga salita ng Panginoon at gayon sa lahat ng nasa kanyang bahay.
Sila ay kinuha niya sa oras din iyon ng gabi. Hinugasan ang kanilang mga sugat. Kaagad ay binabautismuhan siya at ang buo niyang sambahayan. Dinala niya sila sa kaniyang bahay, hinainan niya sila ng pagkain at nagalak din ang buo niyang sambahayan sapagkat sila ay sumasampalataya sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, naririto kami o Diyos upang sumamba sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mayroong karamdaman, Panginoon. Particular na po si Jocelyn Pinatakan na naroon sa hospital. Patuloy mo po siyang abutin, Panginoon, at pagalingin at balik mo ang lakas na nawala dahil sa kanyang mga karamdaman. Tulungan mo siya, Panginoon, na makabangon sa banig ng karamdaman upang patuloy niyang mapaglingkuran ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, at ang kanyang pamilya, Panginoon. Gayon din po, mga Panginoon, ang mga taong hindi ko kilala. Mabutin mo sila at pagalingin mo, Panginoon, sa mga karamdaman na kanilang taglay sa umagang ito. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan na magsisihanda o magsisipasok sa kanilang trabaho. Patuloy mo po silang abot. Ingatan, Panginoon, at ilayo mo sila sa kapahamakan hanggang sila, o Diyos, ay makarating sa kanilang pinagtatrabahuan at sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakabangon dahil sa mga baha, Panginoon, na kanilang naranasan ng mga ilang araw, Panginoon, nung dumating ang mga bagyo sa aming sambahayan o sa aming bansa, Panginoon. Ibangon mo sila, Panginoon, sa kahirapan. Bigyan mo sila ng mga pagpapalang material upang kanilang magagamit ito, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinatas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maging ang mga kaibigan namin nagmamigrate sa ibang bansa, Panginoon. Yung mga kaibigan namin na illegal na pumasok sa ibang bansa. Lord, ingatan mo sila doon. Naway, bigyan mo sila ng proteksyon sa lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. At naway, maisip nila na hindi kaluugan mo, O Diyos, na magkaroon o makanirahan sa lugar kung saan sila hindi legal na pumasok, Panginoon. Dahil lalong-lalo sa Amerika ay bawal ang mga illegal, Panginoon, na naninirahan doon ng mga walang legal na dokumento para sila ay manirahan at maghanap buhay sa lugar, Panginoon, ng Amerika. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong ibangon sa kahirapan, Panginoon. At patuloy mo po itong bigyan ng protection mula sa mga bansang gustong umagaw sa aming mga kadagatan, Panginoon. Lord, bigyan mo ng karunungan ang aming mga leaders, ang aming presidente, ang aming mga senador, mga congressman, naway makagawa sila ng mga batas, hindi lang puro investigasyon, Panginoon, na wala namang katuturan ng mga investigasyon na yon.
Hindi naman sila mga huwes o judge o justices na sila ay mag-iimbestiga. Lord, bigyan mo ng karunungan sila at magising sila sa katotohanan na ang kanilang mga trabaho ay gumagawa ng mga batas, Panginoon. Lord, naway ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na bumuhos o magsubaybay sa bansang Pilipinas upang ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay patuloy na makalaya sa mga karahasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. May isang kwento upang ilarawan ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. May isang bayan na nakubkob ng mga mananakop. Walang maaring pumasok at lumabas sa syudad dahil napapalibutan sila ng mga sundalo ng kaaway. Ang mga mamamayan ay puno ng takot. Ngunit isang gabi, may espiyang kakampi ng nasakop na bayan na nakapasok sa syudad ng palihib. Ang dala ng espiya ay isang balita na ang mga mananakop ay natalo sa isang digmaan sa iba pang bayan. Nang nangapi na ang kanilang mga leaders, na nawasak na ang kanilang mga armas, at hindi magtatagal ay hihina ang puwersa ng kaaway at makakalaya rin ang kanilang syudad. Ang kalagayan natin bilang Kristiyano, mga kaibigan, ay katulad ng kwentong ito. Sa unang tingin, para tayong sukol ng kaaway. Para bang nangingibabaw ang kasamaan sa mundo. Ngunit doon sa Kalbaryo, ang pinuno ng kasamaan ay natalo na ni Kristo. Hindi magtatagal ay babagsak na ang tuluyan ang kasamaan sa kamay ng Diyos. May tatlong katangian ng kasamaan o the three characteristics of evil. Una, evil enjoys oppression. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Evil enjoys oppression. Ang kasamaan ay umaalipin. Ang isang tanda ng kasamaan ay paggamit nito ng kapwa-tao upang gamitin at alipinin. Kumpara sa Diyos, ang kasamaan ay gumagamit ng tao upang alipinin. Samantalang ang Diyos ay tumatawag ng tao upang gawin silang mga anak ng Diyos. Pangalawa, evil encourages love of money. Ang manifestation ng kasamaan ay makikita sa labis na pag-ibig ng salapi. Kahit ang Biblia ay nagpapaalaala na ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan ayon sa 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pangatlo, evil craves for power. Evil craves for power. Isa pang kanangian ng kasamaan na makikita sa kwentong ito ay ang kahandaan ng kasamaan upang magparusa kahit sa mga walang kasalanan. Ito ay upang ipakita na sila ay nasa kontrol. Ang pagkauhaw sa kapangyarihan ay isang uri ng kasamaan na dapat iwaksi ng mga Kristiyano. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa kapwa at upang makipamuhay sa mga mahihirap at mabababa. Ang tagumpay naman ng kabutihan, mga kaibigan, mababasa sa kwento na tuwing makita
ng masamang espiritu ang mga alagad, sinasabi nito na sila ay mula sa Diyos at nagdadala ng balita ng kaligtasan. Ang dahilan ng masamang espiritu ay para tuyain sila. At biglang pinalaya ni Pablo ang bata mula sa pagkaalipin ng masamang espiritu. Gayunman, sa halip na matuwa, naggalit ang mga taong umaalipin sa bata dahil pinagkakakitaan nila ang panghuhula ng mga bata. Ibig sabihin, higit na masama ang mga taong gumagamit sa mga bata upang pagkakitaan. Sa kabilang banda naman, makikita natin sa kwentong ito na ang katangian naman ng kabutihan. May tatlong katangian ang kabutihan o three characteristics of good. Una, readiness to comfort evil even if it will lead to suffering. Righteousness triumphs over evil in a struggle. Dapat may ginagawa ang kabutihan upang magapi ang kaaway. Ang tagumpay ng kasamaan ay bunga ng kabutihan ng walang pagkilos. Sa tunay na kabutihan ay handang magsakripisyo, magapi lamang ang kasamaan. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, natalo ng Panginoong Hesus ang kaaway sa ibabaw ng krus. Siya ay namatay, alang-alang sa atin sa kanyang mga minamahal. Anumang sakripisyo sa ngalan ng kabutihan, mga kaibigan, ay hindi mawawala ng saysay. Pangalawa, good is dependent on God. Hindi natitinag ang kabutihan sa pagtitiwala sa Diyos. Pagmasdan na bagamat naglusa ang mga alagad, hindi sila nawala ng pananampalataya sa Diyos. Sa loob ng bilangguan, sila Pablo at Silas, sila ay patuloy na umaawit at nanalangin. Hindi sila nagpapatinag sa anumang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sila ay nanalangin, umaawit ng papuri. Di ba? Okay, pangatlo, good leaves the result to the hands of God. Alam ng mga alagad na kahit sila ay nakabilanggo, kailanman ang Diyos ay hindi maaaring ibilanggo. Dahil ang dyablo ang siyang ibibilanggo ng Diyos pagdating ng araw. Ang resulta ng pagpapakasakit ng mga alagad sa ngalan ng kabutihan, sa bandang huli, nakita natin na kumilos ang Diyos sa karanasan ng mga alagad. Anong nangyari? Pinalaya sila at maging ang nagparusang pinuno ng bilangguan ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. O diba? Dahil sila ay hindi umalis, lumayas ng pagkabukas ng bilangguan. Anong nangyari sa pinuno ng bilangguan? Naligtas at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang kabutihan ay nagbumunga ng mas maraming kabutihan. Kaya mga kaibigan, huwag tayo manghinawa na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating bayan. Upang ito ay magbunga ng mas marami pang kabutihan. Ito ay nagpapalaya at nagliligtas. Ang kabutihan ay gagantipalaan ng Diyos. Hindi tayo dapat tumigil sa pagsupil sa anumang uri ng kasamaan. Ito ang tanda na tayo ay mga tunay na mga alagad ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulay. Salamat, O Diyos, naway ito'y maging
gabay namin sa aming buhay sa pangaraw-araw. Anuman ang mga bagyo, pagsubok na aming maranasan, ay dapat hindi kami huminto ng gumawa ng kabutihan, Panginoon. Dahil ito ay magbubunga ng maraming kabutihan. Kaya Lord, dalangin ko na Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa na nakikinig ngayon sa iyong mga salita. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.